Di ba ho ang mga legacy projects, transportasyon. Right? Ito ho yung mga proyekto pakikinabangan ng mga mananakay, ng mga manggagawa. Paano matatapos itong mga proyektong ito na inutang mo yung ginagastos dito, gayong ang budget na inaprubahan mo, napunta sa ang program itong Philippine counterpart para ho sa pagpopondo sa mga foreign assisted projects. Mga kapatid, yung tatlong line items na nasa UA, binito nga niya yung iba, pero inilagay sa unprogram appropriations, ito pong ating counterpart. Meaning ho kasi mga kapatid, kung ikaw ay may proyektong uutangin sa international po na mga lending agencies o mga bansa na nagpapautang, Korean Exim Bank, JICA, etc. Uutang ka sa kanila, bago sila mag-release ng pera, dapat meron kang equity. Ganun po iyon. Bilang patunay na tatapusin mo yung project, interesado ka sa proyekto, magbigay ka ng share mo. Yun po yung sinasabi na government counterpart funding. So, ngayon, uutang ka, meron ng interest yan. May cost of money na yan. So, kapag po umutang ka, pagkatapos hindi ka nakapagbigay ng counterpart funding mo, uusad ba yung project? Hindi. Hindi. So, anong pinag-uusapan natin ditong ituloy natin itong mga proyekto? Parang iba ang ginagawa sa sinasabi. Dami hong mga balita. Yun nga lang, ang iba hong mga balita as always ay medyo mga balita pong problema, pero yung nga po, alam natin, eventually po, sana nga magkaroon po ito ng kalutasan kung tayo po'y hindi bibitiw sa mga usaping pambayan na ito. Ang aking tanong kanina kay baby girl, ano ba ang iyong magandang balitang maihahatid ngayon sa amin, baby girl? Naku, nahirapan ako sa paghanap ng yan, ha? Pero what's siguro, good magandang balita. Hindi ko sure kung magandang balita ba ito o nagpapapogi lang talaga siya. Kasi sinasabi kahapon ni DILG Secretary John Vic Remulla, kapag hindi sumunod ang mga epal na politiko dun sa pagbabawal na sa pamimigay ng ayuda, sila daw ay posibleng humarap sa suspension, administrative at pwede rin daw criminal charges. Yun ang sabi ng ating DILG Secretary. Okay. Good news ba yon? Well, pangako. Oo. Ito ba'y good news or another pangako na posibleng mapako? O baka ito, magandang balita ito. Magandang balita? Dahil nga inaprubahan na po ni President Marcos Jr. itong 105.7 billion public-private partnership na layong tugunan po yung kakulangan natin sa classroom sa bansa. So ang sinasabi nila, 165,000 daw na mga silid-aralan ang posibleng maitayo. Is this good news or is this another pangako? Bakit public-private partnership? Well, hindi kaya ng gobyerno. Oo, kaya public-private partnership. Paano kikita ang private partner dyan? Yan ang kailangan nating mas malaman pa. How does it work? Totoo, magandang tanong yan. Totoo yan. Yan din ang iniisip ko. Kapag itong mga classroom na ito ay naitayo na, imposible namang hindi sila kumita dahil mga negosyante ito. Pribadong sektor po ito. So kagaya ng PPP natin, halimbawa sa airport and even po sa ating mga expressway noon, di ba meron tayong mga public-private partnership. So paano din dito ngayon? Ano to? May entrance yung mga papasok sa eskwela? Di ba kasi, tama, paano nga? Tataas ba ang mga libro o sasagutin ba ulit ito ng gobyerno? Kumbaga mag-aalat ulit sila ng budget na imbis na ipasan yan ng ating mga estudyante at mga magulang, sila na ulit. Parang 20 pesos per kilo na bigas lang, baby. Oo. Pero wag naman sanang may entrance yung mga estudyante, no? Maganda nga yung classrooms. Pero bago pumasok, 10 pesos per student muna kasi mas maganda na ang classrooms ngayon. Pero wag kayong mag-alala. Alam niyo naman ang gobyerno natin, laging nakakahanap ng paraan para sila ay maging Superman at pogi sa paningin ng lahat.
Sige. So, magandang tanungin dyan. Itong si, Try Gibbs. Wala na si Try Gibbs Sorry. na DepEd. Si Sani Angara. Secretary Sani Angara. Sige, ano gusto mong itanong sa kanya? Hindi nga, bakit public-private partnership nga? Hindi ba? Kasi hindi na ho kaya ng DPWH. Akala ko ba ito'y pauubayan na sa mga LGUs? Hindi natuloy. Oo. Parang Opo. mas tiwala sila sa private firms kesa sa Okay. LGUs. Hindi nga. So, ano ho ito? Ang contractors po nito, mga pribado na talaga, as in, ano ho ang setup dito? Ano ho ang deal dito? Siguro maganda hong tanungin natin lang po itong kinauukulan at magpaliwanag kasi nga po, malaki-laking halaga ito. Mamaya sa ating pong, pagkatapos po ng ating The Daily Brad sa ating talakayan, may mga pupuntahan po tayo, mga isyong pambayan na palagay ko rin po dapat yung malaman. Halimbawa nga itong ako'y nagagalak kahapon kasi si Sec Vince na amin pong kinontak this morning ay nasa Mindanao daw, no? Meron siyang pupuntahan napaka-importanting proyekto doon. Kasi nga gusto ko siyang tanungin dito sa kanyang pag-iinspeksyon kahapon. Kaya pala kahapon medyo nag-skip yung traffic sa may bandang Philippine Children's Medical Center at dahil dumalaw doon kasi magkakatabi po yan na ospital eh. Yan dyan po yung lung center, yung NKTI po sa likod, at ito nga pong Philippine Children's Medical Center na binalak noon ng gobyerno na alisin dyan. Sa totoo lang, panahon po ni Pangulong Aquino, si Secretary Ona, siya ho ang dati nagbalak na yung lupa dyan ay isa pribado. Kasi nga prime lot yan eh. Balak kong tayuan yata ng condominium at mall na naman. Hindi natuloy yon. Praise God. May tinatayo dyan na building na araw-araw kong dinadaanan at sabi ko nga, kailan kaya matatapos ito? Yung building na iyon. Pinuntahan daw po at mismo si Sec Vince nagsasabi na 10 taon na yata ito hindi pa natatapos. Pag-uusapan natin yan mamaya po para lang ho natin maintindihan nga ito pong mga binabanggit at pinapangako ngayon ng gobyerno na sila daw po ay maniniguro na tapusin itong mga proyektong hindi matapos-tapos. Oo, kasi meron pa ho tayong isa pang importanteng interview para din po sa isang importanteng issue at ito nga po sana nga ay maging leksyon sa buong Pilipinas sa ating lahat na pangyayari dito po sa Cebu City. Kaya po kami nagbibigay po ng oras sa ganito pong uri ng mga diskusyon. Yung itong Saldico cars na ito, mainam po ito po'y maipaliwanag natin po ng mas klaro kasi nga mga kapatid, paulit-ulit na naman po iyan at hindi na naman po patas dyan ang laban. Lalo na ho doon sa mga nagpapagal, naghihirap, nagbabayad po ng installment, amortization po sa ating mga kotse pinaghihirapan, nahirap ka na nga, nagbabayad ka pa ng buwes. Hindi po ba? Sa iyong kotse, practically po, lahat ng bibilhin mong sasakyan, practically may buwis. Pati nga yung pick-up ngayon, isasama na po. Isasama na yung kanyang binabayarang buwis. Anyway, babalikan ko lang ito mamaya po. Kasi nga yung notorious dyan sa LTO, in fairness itong bagong LTO chief, in fairness po sa kanya, nakikita ho natin yung kanyang paglilinis na ginagawa. Sa kanyang minana na pagkaraming problema din po ng kabulukan sa LTO na iyan. Bigyan natin pa ho naman siya dyan kahit pa paano po ng credit. Yung kanyang pinalitan, hayaan na po natin yun. Oo. Baka na naman po manigaw. May mapagbalingan siya ng galit. Oo. Ngayon, dito po sa mga kotseng ito, iisa-isahin ko po yung importers nung Diskaya Cars at bibigyan natin sila ng chance na magpaliwanag sa ating programa kung mamarapatin po nila. Kasi nga, yung pong nandito na at kaya binigyan natin ito ng oras muna nung ito po nangyari, hindi ho kami muna agad-agad po nagtanong kasi nga alam ko na bibigyan natin ng pagkakataon sila to verify yung kanilang mga dokumento. So, same. So, huwag ka nang magtaka. Kung bukas makalawa, meron na naman silang salakayin. Actually, ito pong ICI na ito, siguro kasi nga naghahanap po ng balita ang tao. Anong ginagawa nyo? Ito ho yung kanila ngayong ginawa. Well, okay din naman, no? Para ho masabi na may silbi sila sa bayan. Sayang naman yung 41 million. Sorry. May budget yan eh.
Kasi 'di ba nga naman, para masabi may ginagawa. Ayan na, may ginawa December pa naman papala ito. Siguro may bagong impormasyon ulit 'yan. Anyway, so ito nga po at ginawa nila itong pagsalakay pero kapansin-pansin na mga rehistrado na naman po ito. So, babalik at babalik ka rin bago siya mairehistro sa LTO, saan siya pumasok? Sino nagpasok? Saan ipinasok? Customs na naman. Sino nag-aproba sa pagpasok? Customs Sino na ang naman. nag-aproba sa paglabas? Customs na Di naman. po ba? Pare-pareho lang sila at sila pa rin. Really At yung mga yan ngayon nagsasabi na relax lang kayo, magpapalamig lang kami sandali. Pero Pasok order na na yan sa kayo ng gusto nyo. Meron na namang ganon. Kumbaga, wait lang kayo. Okay. Mapapa-deliver natin 'yan. Pili na muna sa catalog, ganon. Aha. Mapaparating pa rin dito? Ay, nako, Oo. Sabi mo nga, naalala ko tuloy sinasabi mo dati. Hmm. Gusto nyo nagmamaneho ng luxury cars, mamahalig sasakyan. Pero ayaw nyo dumaan sa tama. Oo. Oo, di ba parang sa tama same modus May- Nairehistro. Paano? Pero walang import entry. As usual, sabi nga nitong aking isang tagapakinig na tagaloob ng aduana, mahirap talagang mailabas yung mga impormasyon dyan, Ted. Yan sa mga Bugatti at mga Diskaya cases na yan. Oo, they are dilly-dallying. Dilly-dallying. Kasi may mga binibigyang proteksyon na mga taga-BOC. Yan ang sinasabi po nila. Ako naman naniniwala kay Commissioner na ngayon, bagamat mahirap yan, magkakaalaman tayo dito. Maliban na lamang kung ililipat siya sa DOTR. Hindi. Sa DPWH ba? Ano bang balita? Oo Mukhang nga. narinig ko yung ganong mga ugong-ugong. Wala Anyway, naman daw. eto po mga kapatid. Eto maganda itong pag-usapan lang natin, girl, kung mamarapatin mo lang naman, basahin ko itong quote, no? Sa isang balita kung saan po ang nagsabi nito ay si Anisita Aning Abadihas ng Cebu Inayawan Resource Collectors Association. Ito ho yung mga nandidiyan at mga manggagawa din po nakikinabang nga sa recycling ng mga basura diyan po sa Gumuho na landfill sa Binaliw, sa Cebu. Meron siyang quote dito at meron din pong sinasabi na quote galing po kay Attorney Jan Mengito, ang isa po sa mga managing trustee ng Philippine Earth Justice Center. Basahin mo nga, baby girl, itong sinasabi nitong si Aning Abadihas at ni Attorney Jan Mengito para lang tayo dyan magsimula sa ating importanteng diskusyon na ito. Okay, unahin po natin yung sinabi ni Ms. Anisita Aning Abadihas, the President of Cebu Inayawan Resource Collectors Association o CIRCA. This tragedy did not happen overnight. For a long time, workers had been reporting the dangerous build-up and instability of waste at the landfill, but these warnings were not acted upon. Samantala, ito naman po ang sinabi ng trustee po, managing trustee ng grupong Philippine Earth Justice Center o PEJC. What happened in Barangay Binaliw is a painful reminder that when environmental laws are ignored or weakly enforced, it is the poor and marginalized who suffer the most. Muli yan po ang sinasabi nitong si Attorney John Mengito, the Managing Trustee of PEJC. Okay. Ngayon mga kapatid, itong DENR, sabi ko nga po kanina earlier in the show, tila naghuhugas ng kamay itong secretary. At sinasabi, imbestigahan natin yan para hindi na maulit, etc. Na para bagang yung pong halos ilang stories po na tambak ng basura, nabuo kahapon lang. Para bagang hindi taon ng binilang bago siya tumaas ng pagkakataas at saka gumuho. Na para bagang ang DENR, ngayon lang po nalaman na meron palang dyan na open dump site po na pagkatayog-tayog. Ang sinasabi niya na para bagang na kami dito ay nakikiramay at gagawin namin ang paraan para hindi nito maulit. Excuse me po, Secretary Popo Lutilla. Kausapin lang natin itong si Ginoong Marlon Pareha,
Isa po siyang profesor diyan sa De La Salle University das Marinas at siya po ay bahagi kasi nito pong tinatawag na Solid Waste Management Commission. Dito po sa isyong ito ng landfill, actually open dump site, diyan po naman sa area ng Cebu City. At siya po ay miyembro din ng Eco Waste Coalition. Siya ay umuupo sa komisyon bilang kinatawan ng pribadong sektor. Kinakailangan mo ng unahan ng inom ng paracetamol para hindi ito matuloy kasi otherwise pag hindi tayo naka-report sa trabaho, bawas sweldo. Mabuti ho naman itong mga nakabakasyon ngayon kahit na po ilang araw o hindi na pumasok, tuloy ang sweldo. Naman, January 26 pa kanilang back to work. Oo. Sana all, ha? Okay, asa na ba ako? Sige po, so mamaya ho, tutunghayan natin yan. And mamaya din po, no? Kasi nga gusto ho namin itong ibuelo sa ating pong panahon na medyo gising na po sila. Yan ang atin. Itong DENR, nagparamdam yung secretary. Sino ba ang secretary ngayon ng DENR? DENR Secretary Si Rafael, Popo. Rafael Lotilla. Si Popo, ang tawag sa kanya, si Popo Lotilla. Abay, nagparamdam. Magmula po nangyari itong trahedyang ito, Thursday po nangyari ito. Thursday. Opo, bago po maghapon, nangyari itong trahedya. Nagparamdam siya, kahapon lang. At may statement siya. Opo, meron palang sekretary ng DENR. O di ba? Baka naman lugi kayo sa sweldo nyo at saka sa mga perks na nakukuha ninyo. Kayo naman, busy lang. Sa mga board na inuupuan ninyo bilang DENR secretary. Nakakahiya. Baka istorbo tong trahedyang ito sa inyo, secretary. Oo, naglabas na nga ng statement Opo, sige, pwede bang basahin mo yung statement niya? Ito nga po mga kapatid, ang official statement ng DENR on the Binaliw landfill incident na inilabas po nila January 12. Matatandaan nga po, ito sinasabi ng aking partner na January 8 po naganap itong trahedya dyan sa Cebu. Sabi po ng DENR, the DENR extends its deepest sympathies to the families affected by the Binaliw landfill incident. We are committed to a thorough and impartial investigation to determine the causes of the tragedy and the accountability of all responsible parties. After the January 9 site inspection, the DENR EMB Region 7 issued an immediate cease and desist order to Prime Integrated Waste Solutions Incorporated under EMB MC 2007-002, halting landfill operations except for rescue, retrieval, and cleanup activities. The company has been called to a technical conference to establish facts and submit a compliance plan within 90 days. The DENR is closely coordinating with concerned LGUs in line with their mandates under RA 9003 and the local government code, including waste collection, disposal, facility monitoring, and the submission of a 10-year solid waste management plan. We are working with them to review oversight measures and ensure full compliance. The DENR remains committed to transparency, due process, and collaboration with LGUs, communities, and stakeholders. Our priority is public safety, environmental protection, and long-term solutions to prevent similar incidents. Okay, so para bagang sinasabi ng Secretary ng DENR, wala ko ditong pananagutan. Yan, parang sinasabi ho nila na sandali lang nangyari ang trahedya niyan. So ngayon, natuto na tayo at gagawa na kami ng kaukulang mga aksyon para ito hindi na maulit. With all due respect, Secretary Lotilla. Opo, alam po namin na kayo po'y kauupo lang dyan, sa DENR na yan. Pero sino ho ba ang nakaupo dito po sa tinagurian na Solid Waste Management Commission? Kasi may commission po dyan, mga kapatid. Mamaya, ipapaliwanag din po natin itong batas na ito. At iisa-isahin po natin yung kanilang responsibilidad. Kung ginawa lamang nila ang kanilang trabaho dyan, hindi mangyayari itong trahedyang ito. Sorry po, mawalang galang lang po, mga kapatid, ha? Kasi nga, lagi po nilang ganito ang nangyayari after the fact. Di ba nangyari na yan? So eto ho na naman tayo.
Nangyari na po ito dati, maging doon nga sa Baguio City, sinasabi mga kapatid, gumuho yung dump site doon, meron din po mga natabunan, meron din po mga naperwisyo, pero magmula noon hanggang ngayon, hindi pa rin po natututo. So gusto ko lang pong i-remind ito po si Secretary Lotilia, Sec, meron ho kayo ditong pananagutan ng inyong kagawaran. Dahil po dito po hindi maitatanggi, klarong-klaro na po, may nagpabaya. At kasama po dyan, klaro po ito ang Department of Environment and Natural Resources. Yan po'y hayagan kong sinasabi, responsable ang inyong kagawaran sa trahedyang ito. At hindi kayo maaaring maghugas ng kamay. Yan nga po ang maagang edisyon natin ng ating birahe for today's video, mga kapatid. Ituloy mo pa, baby. Ako naman Sinasabi ko lang ng- Tama yun, Tama, klaro. ano ang Oo, basis ko? actually, totoo yan. Tama yung sinasabi Ano ang mo. basis ko dito? Mamaya po, meron tayong basis dito. Hindi ito pag-aakusa lamang o paninisi po ng walang basihan. May basihan po ito. Opo. At hindi po lamang sila. Marami-rami po ang mga taong dapat po dito ay managot din kung talagang seryoso po ang gobyerno na hindi na nga ito mauulit pa. Okay? Sige. So meantime, good morning sa mga bombero. Oo nga, si D.I.O. Gisek mismo nagsabi, no? Pero matagal na talaga na modus yun eh. I'm sure alam yan ng mga kapatid natin, hindi ba? Oo. Yung fire extinguisher. Oo, matagal na. Noong pa man, mapapakapit ka na lang sa presyo ng fire extinguisher talaga. At hindi aaprubahan pag hindi sa kanila bumili. Di ba? Ganon? Matagal ng racket at Oo. inireklamo ng mga negosyante, kahit na maliliit na negosyante, hindi ka makakakuha ng fire clearance. Yun na nga. Ultimo ho, maliit lang na renovation sa bahay Yun mo. nga. Hihingian ka pa rin ng fire clearance. Sabi ko nga doon sa City Hall subukan yung kotongan ako dyan. Siyempre, di ka naman nila Subukan kukutukan. yung pahirapan kami dyan. Takot na lang nila. napakasimpleng bagay na Oo, iyan. tama naman. Doon pa lang sa plano direct. Magsusumiti ka pa lang ng plano para sa iyong construction. Bahay man yan, building man yan, kinakailangan na ng approval ng Bureau of Fire Protection. Doon pa lang. Okay. So doon pa lang, pwedeng ipitin yun doon sa kanilang approval. Pangalawa, kapag ikay mag-o-okupa na sa pinatayo mo, kailangan mo ng occupancy permit. Hindi ka mabibigyan nun kung wala kang clearance mula sa Bureau of Fire Protection. At hihingian ka nitong mga requirements sila. Isa yan sa mga sinasabi nga na matagal ng usapin ng korupsyon. Alam mo, natanong ko yan eh. Sabi ko, di ba naayos na natin nung ito, yung dito sa bahay? Sabi ko, di ba naayos na natin yan bago pa itayo? Bakit bago tayo lumipat? Tayo naman nakatira, kailangan ba ng occupancy permit? Yes. Natanong ko yun. Yes. At may bayad ulit, May di bayad ba? ulit. Okay. At i-inspeksyonin nila. Titignan maigi yung bahay kung nakasunod nga ba Tama sa fire naman. compliance. Tama naman. Tama Kami naman. po ay kaisa ninyo na dapat lahat, simpleng bahay man yan, o kung building man ang itatayo for businesses, dapat talagang yung safety din ng mga titira dyan, o kaya yung magtatrabaho dyan, isinasaalang-alang natin. Pero alam naman na yan ng mga tao din na na-experience na. Okay, so Diba? tama po. Walang question, Walang question sa doon. adhikain po ng safety. Oo. Pero yung red tape, yung pahirap. Anyway, isa po lamang yan sa mga issue nga. Pero doon ako nagtataka din sa fire trucks na ito. Na sinasabi ni Sec. Remulla na may patong na naman sa presyuhan po ng procurement ng mga fire trucks. Alam mo, mula noon, hindi pa rin naaalis yan. Well, siguro ngayon, baka maalis na. Opo. Mag-rewind tayo. 6:28 ang ating oras. Minsan pa po kaming gumawa ng dokumentaryo dito sa mga binili ng mga fire trucks panahon ni Noynoy Aquino. Si Mar Rojas po ang DILG Secretary noon. Opo. Anyway, wala naman siya kinalaman doon po sa ano. Pero siya ang DILG Secretary. May issue na noon ng kanilang binili na mga overpriced na, substandard pa na mga fire trucks. At yung mga bumbero mismo na end user nagreklamo. Kasi yung mga bomba noong pong fire trucks, hindi nga gumagana, hindi pa nga ginagamit si Rana. May issue na yan dati. Alright? Sige. At naging issue yan before. Balikan po ninyo. Yung mga fire trucks na pinarada po nila diyan sa Quezon Circle, and then meron silang seremonya ng inauguration nito.
Ginawan namin ng report yon, masinsinan po, bumiyahe kami ng mga lalawigan at may reklamo mga bumbero doon. Okay, fast forward tayo, panahon ni Digong. Kung inyong maaalala, yung kanyang unang DILG secretary, sinibak agad. Bakit? I-google ninyo, ano ang issue? Bakit siya sinibak kaagad? May issue rin po at aligasyon ng katiwalian sa procurement ng mga fire trucks. Aligasyon din po iyon. Wala na hong nangyaring investigasyon doon pero agad siyang inalis. Fire trucks pa din. Ngayon, fire trucks pa din? Talaga naman! Di ba? Yung mga problema noon, Okay, yun pa rin ang sige. problema ngayon. Pero siguro okay na rin. Kasi kung na-resolve lahat yun, wala na tayong pag-uusapan ngayon. Pero ganun ikot-ikot lang talaga yung problema sa Anyway, gobyerno. Sorry po. Oo, tama pero naman. Para lang ho natin po ipaalala ang lahat ng ito. Kasi nga, yun nga po, pero ngayon, di ba, ito ho, yung Hindi pa rin pinakamalaki. nare-resolve. Oo, yung pong abogado nitong si Alcantara, abay, nagparamdam na rin. Yes. Magmula po ng Sabado, Linggo, Lunes, Martes, 4 na araw. Tsaka nagparamdam. Uy, wala kaming recantation. Ayan, mamaya din po. Very interesting po ito. Bottom line mga kapatid, po, sa isyong ito, please, alam po namin na minsan napapagod ka na sa ganitong uri ng mga balita, pero paano na ito? Huwag na natin pansinin, huwag natin pag-usapan. Anong atin, di ba? Puri-purihin natin si Hindi natin pwede purihin. sige, anyway, okay. Naman. Sinasabi ko lang na ang bilis ng oras parang kanina lang kakasimula pa lang ng pirahin ng alas 6 ng umaga Umiinit eh. Oo. Parang gusto mo pa magpaabot ng alas 11 ng umaga. Alas 9:20 na po ang ating tamang oras ngayon. Hatid sa atin yan ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with Santone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Salamat na marami, Boss Max 3 Coffee! Para din doon sa mga napuntahan natin na mga minahan. Ganun din, DNR pa din. Hihintayin nila muna na gumuho yung siltation pond. Tsaka sila mag-cease and desist order. Pero yung komunidad sa ibaba, yung kanilang mga sakahan, yung kanila pong ilog, punong-puno na po ng laterite, yung latak ng mina. Pati sa dagat, Pag meron na pong, pag meron na pong perwisyo na lubos-lubos, saka sila mag-cease and desist order. Yan ang DENR. Alang pagbabago. Sorry po. Walang pagbabago. Lahat ng kawani ng gobyerno, masakit pa rin sa ulo. Sorry po. Oo. Sorry po. Sige, ganyan lang sige. tayo muna. Habang hintayin natin na naman po ito, hindi pa ho tapos yung pong retrieval at sana nga po meron pang ma-recover na buhay dyan. Pero again, dito po, hindi ito dapat na itinuturing na aksidente. Ito po ay isa na naman pong klarong negligence, kapabayaan. Okay, kami po ay natawag nga din sana ho kanina dito po kay Secretary Vince Dizon na mukhang abalang-abala at nasa Mindanao daw ho yata meron pong proyektong gusto niyang pasinayaan ba o binabantayan po yung konstruksyon. Kasi mga kapatid, kahapon tayo nagalak doon sa soundbite niya. Ang ganda pag-usapan nga sana po yun. At meron tayo makapanayam kasi nga po mga kapatid, yung sinasabi ni Secretary Vince na ang order daw po sa kanya ng presidente, lahat ng mga proyektong hindi pa tapos na mga sinasabi daw po na mga legacy project ng gobyerno ay dapat matapos na. Ang sarap pakinggan, baby girl, ha? Ako tuwan-tuwa. Nung nakita ko rin yung visuals na siya ini-interview. Ay, ko ba naman, 10 taon ba naman abutin, hindi ba? Oo, gaano Kaya ba pala- kahirap yan at para hindi matapos? Kaya pala kahapon nga, sabi ko, na-traffic ako doon, yung pala, nandun yung mga sasakyan ng media, nagtipon-tipon. Naunawaan po naman natin yun, yung ganun pong mga, hindi naman daw yun madalas. Pero pinuntahan niya yung isang proyekto doon. Ito po ay sa may bandang Lang Center of the Philippines. May tinatayo doon.
Mukhang extension ata yun ng lung center. And then yung Philippine Children's Medical Center. Alam niyo ho yung pagamutan na iyan ng mga bata. Minsan po madaling araw din kasi diyan ako nadaan araw-araw. Nakikita ko marami na po ang agad na papunta ron sa ospital. Dala ho ang kanila pong mga paslit. At minsan din po nakikita rin po natin marami po yung mga nanggagaling doon na naghihintay po ng masasakyan. Napaka-importante po ng pagamutan na iyan kasi yan po ay espesyalista sa mga bata. Nagtangka na po noon na ibenta ang lupang kinatitirikan yan. Gumawa rin po kami dyan ng isa pong dokumentaryo sa mga ganyan pong uri ng propriedad ng gobyerno na gusto pong ibenta ang lupa. Kasi nga, mahal yung lupa. Kasi nga po, prime property. Na para bagang ang gusto ho nila, pumunta ka sa liblib na lugar para ka makapagpagamot. Kasi wala nang space sa Metro Manila. Saan mo ililipat yung PCMC? Mabuti po yung Alliance of Health Workers, noong pa po man lang, katuwang natin yan. Yung orthopedic din na mga manggagawa dyan, nagtulong-tulong sila para kontrahin ang binabalak noon ng DOH na ibenta yung lupa. Ngayon mga kapatid, nakasurvive yan. At nagalak nga tayo dahil meron pong tinatayo ngayon dyan na bagong building. Tabi mismo ho ng PCMC. Oo. Tama, it's a 20-story building. Oo, yun ang sinasabi Ano nila. ang sabi ni Secretary Vince Dizon? Ang sinasabi po dito sa itinatayong ito, mas magiging malaki siya kumpara dun sa mga private facility, pero nangangailangan ng karagdagang 1.5 to 1.8 billion pesos na pondo. Na ang plano po nila, kung hindi aabot yung fund nila for this year, yung for 2027 budget na yung gagamitin po nila. Bukod doon, may binanggit din to si Sec Vince. Iba itong sinasabi mo na 20-story girl. Kalaruhin ko lang. Ang sinasabi mo, yung Philippine Cancer Center. Cancer Center. Okay. Yung PCMC po mga kapatid, ito nga po ay 10 years na in the making. Hindi pa raw po matapos-tapos, no? Pero ang kanya pong kaukulang pondo lamang nakakailanganin ay hindi po naman din aabot sa sinasabi po na halaga na aabutin po ng halos 2 bilyon. Hindi, mga kapatid. Ito pong PCMC will feature the largest pediatric emergency room in the Philippines with an 8-story structure and facilities designed to accommodate 300 beds. Okay. Mga kapatid, hindi pa siya tapos ngayon. Habang yung pong sinasabi po na Philippine Cancer Center ay maaari daw, ito yung tabi ng lung center. No? Ang sinasabi po dito ay 20 billion, kulang pa daw ng pondo. Yes. At ang sinasabi daw po ng Presidente, lahat yan ay dapat matapos kasi nga legacy yan. And in fairness, hindi ho naman din sa kanya lamang panunungkulan nagsimula yan. Okay. So, ang tagal na ho, di ba? 10 years na, etc. So, gusto nga natin siya matanong, kung ganyan po sinasabi ni Presidente na gusto niyang tapusin yan, pero bakit ang binabanggit po niya ay hihingi sila ng pera sa 2027 budget pa? Parang may disconnect, di po ba? Para hong, kung halimbawa po ito lamang pong sinasabing Philippine Cancer Center na ito, na tabi daw ho ng dyan sa Quezon Avenue na iyan, 1.8 billion pesos ang kailangan. Yes. Pero daw po, isasama na daw ho sa budgeting next year. So nangangahulugan, ngayon taon, wala pa itong budget. Right? Oh, yeah. So, baka hindi na pumayag ito sa ating interview. Oo. Parang ang pagkakaintindi ko meron, pero kulang pa ng 1.8 billion pesos. Pero ito nga ito yun. Paano matatapos kung kulang ang budget? Yun di ba? So, sabihin lang natin, i-overprice na natin. Gagawin mo 2 billion. Hindi, magkano? 5 billion. 5 billion. Ba? Daming pera ng gobyerno, ha? Bakit nga itong napaka-importanteng pasilidad na pakikinabangan diretso
pakikinabangan mismo ng mga may sakit na Pilipino, mga kabataan at mga may cancer, hindi mo mapondohan yung 2 bilyon, gayong itong na naman na AX mo, ang hinihingi mo lang 27 billion, itinaas sa 63 billion, inaprubahan mo. Yung tupad kahapon. Yung maifip, Oh. ang hinihingi lamang ninyo 24 billion, Oh, magkano na aprubahan? 51. 51 billion, inaprubahan mo din. Oh. Tsaka yung tupad, wag mong kalimutan. Kahapon na pag-usapan yan. Yung tupad ay ang hinihingi mo lang 12 billion, pero ang ibinigay po ay 25 billion, inaprubahan mo din. Parang iba ang ginagawa sa mga sinasabi. Ito hong maifip, aalamin pa ho guidelines dito. Yung tupad, magmi-meeting pa lang po ngayong Friday. Hindi po ba? Ang laki po ng itinaas sa mga ayuda na ito na hindi may tatanggi nga mga kapatid, kahit ano pa sabihin nila dyan, pakikialaman ng EPAL. Wala na hong question dyan. Pakikialaman po ng EPAL yan. Pero ito po, Cancer Center, Philippine Children's Medical Center, 2 billion, di mo maponduhan. Nasaan ang consistency dito, di ba? Kaya nga, iba ang sinasabi sa ginagawa. O, eto pa. Bukas Sige, na. teka, ano? Ayan, Huwag mo bukas kaming na. bitinin. Ano yung eto pa? Ituloy mo. Ituloy ang birahe. Flagship project daw, legacy project. Ay, oo naman, isipin mo yon, lahat ng mga magpapagamot doon, kada pasok nila doon, ang sasabihin, uy, sa panahon ng Pangulong Marcos Jr., ito natapos. Maliban dyan sa mga pagamutan, di ba ho ang mga legacy projects, transportasyon. Right? Ito ho yung mga proyekto pakikinabangan ng mga mananakay, ng mga manggagawa. Paano matatapos itong mga proyektong ito na inutang mo yung ginagastos dito, gayong ang budget na inaprubahan mo, napunta sa ang program itong Philippine counterpart para ho sa pagpopondo sa mga foreign assisted projects. Mga kapatid, ano po? Yung 3 line items na nasa UA, binito nga niya yung iba, pero inilagay sa unprogram appropriations, ito pong ating counterpart. Meaning ho kasi mga kapatid, no? Kung ikaw ay may proyektong uutangin sa international po na mga lending agencies o mga bansa na nagpapautang, Exim, Korean Exim Bank, JICA, etc., uutang ka sa kanila, bago sila mag-release ng pera, dapat meron kang equity. Ganun po iyon. Bilang patunay na tatapusin mo yung project, interesado ka sa proyekto, magbigay ka ng share mo. Yun po yung sinasabi na government counterpart funding. So, ngayon, uutang ka, meron ng interest yan. May cost of money na yan. So, kapag po umutang ka, pagkatapos hindi ka nakapagbigay ng counterpart funding mo, uusad ba yung project? Hindi. Hindi. So anong pinag-uusapan natin ditong ituloy natin itong mga proyekto? Parang iba ang ginagawa sa sinasabi. Pasintabi lang po. Oo naman. Pwede ka na daw dumaan. Sabi ng mga pinasintabihan mo. Tama, may punto. Diba? Sorry po, hindi po ba? Baka pwede pong, Fake news. kung ano yung sinasabi, yun ang ating nakikitang ginagawa. Klaro, dahil tayo ay naniniwala pa rin sa kasabihan na actions speak louder than words. Philippine Star, Ombudsman Rap Bakit? versus VP Sara can boost her impeachment. Bakit? Ganun? Ang mangyayari ay mangyayari. Kesera-sera. Kesera-sera. Tama, Yung VP. reklamo sa ombudsman, kung sakasakali nga po na itutuloy yung investigasyon, baka magising ang mga ngayon. Di.
Hindi na Ayan natutulog sila. yan. Hindi na Ayan. natutulog. O sige. Opo, Ombudsman Rap versus VP Sara can boost her impeachment. Alright. Yun lang. Gotcha, Jarius Bondok. God At- save the Philippines. Ay nako. Sabi ho din niya dito nga yung problema po ng DNR dyan sa Cebu. Kaya doon sa mga nangyayaring flooding. Alam niyo ho, bago tayo magbigay po ng paalala, naalala ko lang po, and sorry again to mention this, ito ho kasi masakit na pangyayari sa isa pong tao na naglagak ng pera and eventually nga po giniba yung kanyang property. Dun ho sa Boracay, nung nakausap at na-interview ko po yung may-ari, ako nga po ay nalulungkot sa pangyayari kasi nga, lumabag. So, nagkaroon kami ng ilang pong seri ho dito, pati na po yung mismong setback ng Boracay beachfront. Nakailan ho kami seri dyan, kaya nagkaroon din po doon ng demolisyon. In fairness po, sa nagdaang administrasyon, sila lang po nakagawa nun. In fairness kay Pangulong Digong, sa panahon niya na ipatupad yan, yung setback na yan. Kaya kung mapapansin mo, nawala na yung mga resort na dikit na ho ng tubig Kasi nga, hindi na makahinga, nawawala na yung white sand kasi hindi na po nagkakaroon ng recycling, bumabalik. May purpose po yan Kaya may setback yan Otherwise, magkakaroon ka na ng pader. Ng seawall. Dagat na kaagad, wala ka ng buhangin. So nawawala yung white sand. Anyway, nung nakapanayam ko siya, at sinabi niya mangiyak-ngiyak sa akin, sabi ko, ba't ka nag-develop nito? Magkano na nagasta mo? 200 milyon. Pero sabi niya, mangiyak-ngiyak, sabi niya, kasi yung mga taga-DENR, pinangakuan siya at madalas po mga kapatid din nagpupunta yung taga-DENR. At natural, libre. Diba? Alam niyo ho yun? Sarah. Well, nagdaan na po ito, pero yun nga yan Para bang sa bumbero, noong pang problema pa rin hanggang ngayon. Ngayon, talagang namang nakaukit na ata ito nakaukit na sa bato itong usapin po ng hindi matapos-tapos na usapin po ng korupsyon. Nangyayari po itong mga trahedyang itong mga hindi aksidente kundi kapabayaan na ito, basically po nang dahil talaga sa korupsyon.